Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Risa May Alcartana at nandito po ako sa inyong harapan para talakayin po natin ngayon ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila, Rebolusyong Pilipino, Amerikano, Hapon, pagsasarili at ang huli ay ang kasalukuyan. Ano nga ba ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila? Noong panahon ng Kastila, ang wikang Kastila ang naging opisyal na wika ng Pilipinas. Ito ay ginagamit sa pamahalaan, edukasyon at kalakalan sa buong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa bansa. Ang alpabeto Romano na mayroong 20 titik, 5 patnig, 15 katinig ang ginagamit sa pagsulat ng wikang Kastila. Upang maging epektibo ang pagpalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyonaryong Espanyol ay nag-aral ng mga katutubong wika dahil mas madaling matutuhan kaysa magturo ng wikang Kastila. Ginamit nila ang mga katutubong wika sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang wikang Kastila ang opisyal na wika sa Pilipinas mula sa simula hanggang sa pagtapos ng digmaang Kastilang-Amerikano noong 1898. Ngayon naman ay tatalakayan naman natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, ang wikang Tagalog ang naging mahalagang bahagi ng pagpapalaganap ng mga idea, kaisipan ng mga rebolusyonaryo. Ito ay ang ginagamit sa pagsulat ng mga aklat, pamphlet at ang iba pang mga materyales na naglalayong mapaglaganap ng kaisipang revolusyonaryo. Paggamit ng mga wikang Pilipino ay nagpapakita ng pagsusulong ng pambansang kamalayan at pangkakakilanlan. Ito ay naging kasangkapan upang maipahayag ang mga hinaing at adhikain ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyal na pananakop ng mga Kastila. Ang paggamit ng wikang Tagalog bilang wikang pambansa ay naging pundasyon para sa pagbuo ng wikang pambansa o Filipino na dating ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng wikang pambansa bilang kasangkapan ng pagkakaisa at pag-unlad sa naman natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Amerikano. Noong panahon ng Amerikano ay nagkaroon ng mga pagbabago at pag-uunlad sa kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon. Una, pagturo ng wikang pambansa sa panahon ng Amerikano. Unti-unting ipinaturo ang wikang pambansa sa mga paaralang unang itong naging kurso sa kolehiyo at pagkatapos ay naging mga subject sa mababang at mataas na paaralan. Layunin nito ang pagpapalaganap at pagpapahalaga sa sariling wika ng Pilipino. Ang ikalawa ay pagpapalaganap ng Ingles. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay ang wikang English ay naging dominating wika sa mga esterisyo. Ang wikang Ingles ang naging dominanteng wika sa mga institusyon at pamahalaan. Ginamit ito sa edukasyon, pamahalaan at kalakalan. Ang paggamit ng English ay nagdulot ng malaking impluwensya sa kultura at komunikasyon ng mga Pilipino. Ikatatlo, pag-unlad ng alpabetong Romano. Noong panahon ng Amerikano, ang alpabetong Romano ay mayroon 20 titik, 5 patnig at 15 katinig ang ginagamit sa pagsulat ng wikang pambansa. Ito ay umiral hanggang sa kasalukuyan. Pang-apat, ngayon naman ay tatalakayan naman natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Hapon. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, ang paggamit ng wikang Tagalog at iba pang katutubong wika ay pinaghahantalutan at pinag-aaralan. Sa panahong ito, nagmayagpag ang panitikang Tagalog at ginamit ang mga akdang panpanitikan. Gayunpaman, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng wikang Ingles at maging ang paggamit ng mga aklat
o paryetiko na may kaugnayan sa Amerika. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, isinilang ang kasipan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. Kalibapi na pinangungunahan ni Benigno Aquino bilang direktor. Ang proyekto ng Kalibapi ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa buong kapuluan, katuwang ang surian ng wikang pambansa. Ngayon naman ay tatalakayan naman natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng pagsasarili. Ng panahon ng pagsasarili, nagkaroon ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon. Una, prosimo ng wikang noong 1959. May isyu na ang prosimo ng wikang ito tumutukoy sa pamamagitan ng pagsasalin ng wikang Filipino. Ito ay nagdulot ng kontrobersiya at opinyon mula sa kongresistang di Tagalog na ayaw sa pagpapalaganap ng prosistang Tagalog bilang wikang pambansa. Ikalawa, pagbago ng tawag sa wikang pambansa noong 1965. Pinalitan ang tawag sa wikang pambansa mula sa Tagalog, Filipino tungo sa paggamit ng termong Pilipino lang. Ikatatlo, pagtatalaga ng wikang Pilipino. Una, prosimo ng wika noong 1959. May isyu na ang prosimo ng wikang ito tumutukoy sa pamamagitan ng pagsasalin ng wikang Filipino. Ito ay nagdulot ng kontrobersiya at opinyon mula sa kongresistang di Tagalog na ayaw sa pagpapalaganap ng prosistang Tagalog bilang wikang pambansa. Ikalawa, pagbago ng tawag sa wikang pambansa noong 1965. Pinalitan ang tawag sa wikang pambansa mula sa Tagalog, Filipino tungo sa paggamit ng termong Pilipino lang. Ikatatlo, pagtatalaga ng wikang Pilipino. Ngayon ay tatalakayin natin ang huling kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ang Filipino. Ito ang tinandahan ng Saligang Batas ng 1987 na naging opisyal ng wika sa talastasan ng pamahalaan. Ang Filipino ay isang wikang batay sa Tagalog na may mga salitang na mula sa iba't ibang rehiyon at wika sa Filipino. Ito ay ginagamit sa edukasyon, media at iba pang aspekto ng lipunan. Sa kasalukuyang panahon na nagbabago at nag-i-evaluate dahil sa impluwensya ng teknolohiya at globalisasyon. Maraming mga banyagang nagsasalita ng Filipino. Gayunpaman ay pinag-aaralan pa rin natin ang mga wikang ito upang mapanatili ang ating kultura at dinidad bilang mga Pilipino. Ang paggamit ng Filipino bilang pambansa ay patuloy na pinagtutuunan ng pansin at pagpapaunlad nito upang mas mapalawak ang pag-unawa at pagpapakaisa ng mga Pilipino sa buong bansa sa pamamagitan
ng pagpapalaganap ng paggamit ng wikang Filipino, pagtuloy nating ipinagpapahayag ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. At yon lang po, maraming salamat sa pagkikinig sa akin.